Sa baryo ng Urong Sigaw, may isang paniniwala na hindi kailanman binabanggit ng malakas, lalo na kapag Semana Santa. Kapag sumapit ang Biyernes Santo at tumama ang alas 12 ng hating gabi, may prosesyon na naglalakad sa dilim. Hindi ito ang prosesyon na dinarayo ng mga deboto sa araw. Ito ay para sa mga kaluluwang hindi matahimik at hindi na dapat makita ng mga buhay. Si Marky, isang binatang lumaki sa Maynila, ay walang kaalam-alam sa ganitong paniniwala. Sanay siya sa ilaw ng lungsod, sa ingay ng sasakyan, at sa gabi na hindi kailanman tunay na madilim. Kaya nang pilitin siyang umuwi sa probinsya ng kanyang lola para sa Holy Week, hindi niya inaasahan ang katahimikang bumabalot sa baryo. Pagdating pa lang niya, may kakaiba na siyang naramdaman. Parang may bumabantay, parang may mga matang hindi niya nakikita, ngunit ramdam niya ang tingin. "Marky," tawag ng kanyang lola habang nagsisinti ng kandila sa altar. Dito sa baryo, may mga bagay na hindi dapat pinapansin, lalo na sa gabi. Napangiti siya. "Lola, hindi na po ako bata." Ngunit hindi ngumiti ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng seryoso. "Kapag alas 12 na ng Biyernes Santo, huwag kang lalabas, kahit anong marinig mo." Hindi na siya sumagot. Akala niya, isa lang itong lumang paniniwala. Dumating ang Biyernes Santo. Buong araw ay ginugol nila sa simbahan. Naglakad siya kasama ang mga deboto sa prosesyon. Maraming rebulto ng mga santo. Bawat isa ay may kwento ng paghihirap at pananampalataya. Tahimik ang mga tao. Tanging dasal at yabag ang maririnig. Ngunit may isang rebulto na hindi niya makalimutan. Nakabalot ito ng itim na tela. Hindi kita ang mukha. Walang pangalan. At habang dumaraan ito, parang biglang lumamig ang paligid. "Anong santo po yun?" tanong niya sa isang matandang babae sa tabi niya. Napahinto ito. Hindi sumagot. Sa halip, nag-antanda lamang at umiwas. Doon nagsimulang magduda si Marky. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa bahay. Tahimik ang buong baryo. Walang ilaw kundi kandila. Walang tunog kundi hangin at kuliklig. Humiga si Marky, ngunit hindi siya makatulog. May kakaibang bigat sa hangin. Parang may inaasahan. At sa kanya narinig isang mahinang tunog ng kampana. Napaupo siya. May prosesyon pa? Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola, "Huwag kang lalabas." Pero may kung anong humihila sa kanya. Parang may bumubulong na sumilip siya. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumapit sa bintana at doon niya nakita isang prosesyon sa gitna ng dilim. Walang kandila, walang ilaw mula sa bahay. Ngunit ang mga nilalang ay bahagyang nagliliwanag. Maputla, parang anino na may sariling liwanag. Nakaitim silang lahat. Nakayuko, mabagal ang lakad. At habang tinititigan niya, napagtanto niya ang isang bagay na nagpatigil ng kanyang hininga. Wala silang mukha. Parang borado. Parang hindi sila tao. Naniga si Marky. Hindi siya makagalaw. Habang papalapit ang prosesyon, nakita niya ang dala nila. Ang rebulto, yung nakabalot sa itim na tela. Mas malinaw na ngayon. Mas buhay. Biglang lumakas ang kampana. At sabay-sabay na tumigil ang mga nilalang. Unti-unti silang tumingala. At kahit wala silang mukha, alam niyang nakatingin sila sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Napalingon siya. Walang tao.
Ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na pumasok. Parang may pumasok din na iba. Tumakbo ka. Isang mahinang bulong sa kanyang tainga. Hindi niya alam kung sino. Hindi niya alam kung bakit. Pero tumakbo siya. Lumabas ng kwarto, bumaba ng hagdan, halos madapa sa pagmamadali. Narinig niya ang yabag sa labas. Mabagal, sabay-sabay, palapit. At ang kampana, hindi humihinto. Paglabas niya sa sala, nakita niya ang kanyang lola. Nakatayo sa gitna, may hawak na rosaryo. Lumuhod ka, iho. Utos neto. Agad siyang sumunod. Niyakap siya ng matanda at nagsimulang magdasal ng malakas. Sa labas, naririnig pa rin ang prosesyon. Mas malapit, mas malinaw. Parang nasa harap na ng bahay. Biglang may kumatok. Isang mabagal, mabigat na katok. Humigpit ang kapit ng lola niya. Huwag kang sasagot, apo. Bulong neto. Ngunit may sumunod na katok. Mas malakas, mas galit. At pagkatapos, isang boses. Isama siya. Nanginginig si Marky. Lola, bulong niya. Hindi sila makakapasok. Sagot ng lola niya. Kahit halata ang takot sa boses nito. Basta hindi ka lalabas. Ngunit biglang bumukas ang bintana. Malakas ang hangin. Namatay ang kandila at sa isang iglap, tumigil ang lahat. Walang hangin, walang tunog, walang kampana. Kinabukasan, nagising si Marky sa sahig. Tahimik ang bahay. Parang walang nangyari. Bumangon siya. Nanginginig pa rin. Pagbaba niya, nakita niya ang kanyang lola. Tahimik na nakaupo. La, ano po yung kagabi? Tanong niya. Matagal bago sumagot ang matanda. May mga kaluluwang hindi natahimik, sabi nito. Tuwing Biyernes Santo, naglalakad sila, naghahanap ng kasama. Napalunok si Marky. At yung rebulto, tumingin ang lola niya sa kanya. Maputla ang mukha. Hindi yun santo. Bulong neto. Yan ang pinuno nila. Mula noon, hindi na muling nagtanong si Marky. Ngunit may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Tuwing sumasapit ang hating gabi ng Biyernes Santo, naririnig pa rin niya ang kampana. At minsan, sa salamin, may nakikita siyang anino sa likod niya. Nakayuko, walang mukha, at unti-unting lumalapit. Parang hinihintay lang na sumama siya sa prosesyon sa dilim.